No place to hide. Ito ang matinding babala ng USA sa China kung sakaling umatake ito sa Taiwan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, hindi nagpapahuli ang Philippine Coast Guard. Matapang nilang pinaalis ang dalawang Chinese ships na iligal na pumasok sa West Philippine Sea. Habang naghahanda ang China para sa posibleng pagsalakay sa Taiwan, inihahanda naman ng USA ang isang nakakakilabot na estratehiyang kayang magpalubog sa China sa digmaan. Tinatawag itong Hell's Cape Strategy, isang plano na gumagamit ng libu-libong drone na kayang lumusob ng sabay-sabay, wasakin ang depensa ng kalaban at gawing walang laban ang mga puwersa ng People's Liberation Army ng China bago pa man sila makaporma. Paano makikinabang ang Pilipinas sa estratehiyang ito laban sa China? Magiging sapat ba itong panangga sa mga banta sa West Philippine Sea at mababago ba nito ang kapangyarihan sa rehiyon? Yan ang ating aalamin. Hell's Cape Strategy ng US, bagong banta sa China. Isang nakakagulat na hakbang ang inihahanda ngayon ng Estados Unidos laban sa China. Ang Hell's Cape Strategy, isa itong makabagong estratehiyang naglalayong gumamit ng libu-libong drones upang pahinain ang depensa ng China, lalo na kung sakaling isakatuparan nito ang inaasahang pagsalakay sa Taiwan. Ang plano ay bahagi ng ambisyosong proyekto na tinatawag na Replicator Initiative na layuning lumikha ng mga autonomous systems gamit ang artificial intelligence, AI at robotics para sa mabilis at sabay-sabay na pag-atake. Ang Hell's Cape Strategy ay nakatuon sa ideya ng malawakang paggamit ng drones upang wasakin ang kakayahan ng China na magpatuloy ng kanilang operasyon. Sa ilalim ng estratehiyang ito, ang People's Liberation Army, PLA ng China, ay haharap sa isang napakalakas na puwersa ng drones na idinisenyo upang gawing miserable ang kanilang kampanya at bigyan ng oras ang US at mga kaalyado nito na makapaghanda para sa counter-offensive. Ayon kay Admiral Samuel Paparo, dating commander ng US Indo-Pacific Command, kapag umusad ang Chinese invasion fleet sa 100 milyang daluyan ng tubig patungo sa Taiwan, ang US ay magpapakalat ng libu-libong unmanned systems mula sa submarino hanggang aerial drones na sabay-sabay na lulusob sa mga barko ng China. Ang layunin nito ay pabagalin ang kilos ng China upang bigyan ng pagkakataon ang Taiwanese at US forces na makapaghanda ng epektibong depensa at paglusob pabalik. Ang Hell's Cape Strategy ay bahagi ng mas malaking plano na tinatawag na Replicator Initiative. Ipinahayag ni Captain Alex Campbell ng US Navy na ang unang yugto ng Replicator Initiative ay inaasahang magiging operational sa Agosto. Ang layunin nito ay lumikha ng Hell's Cape na maghahatid ng takot at pangamba sa sinumang magtatangkang umatake sa Taiwan at tila malinaw na ang China ang pangunahing target ng estratehiyang ito. Ang Replicator Initiative ay naglalayong makabuo ng libu-libong autonomous systems na kayang makipaglaban sa iba't ibang larangan sa pamamagitan ng paggamit ng AI at robotics. Hindi ito simpleng proyekto. Ito ay isang ambisyosong hakbang na nagpapakita ng kakayahan ng US na gamitin ang teknolohiya para sa modernong digmaan. Isa sa mga pangunahing elemento ng inisyatibang ito ay ang paggamit ng attritable drones, mga armas na hindi lamang maaasahan ngunit maaari ring itapon pagkatapos gamitin. Ang mga ganitong klaseng drones ay hindi kailangang bumalik sa kanilang base, kaya't mas maraming resources ang maaaring ilaan para sa mas malawak na operasyon. Sa ganitong paraan, nagiging mas epektibo ang estratehiya sa paggamit ng drones na kayang lumusob ng sabay-sabay sa iba't ibang target. Mga modernong sandata ng Hell's Cape Strategy. Sa unang yugto, ang mga drone at loitering munitions ay magkakaroon ng koneksyon upang bumuo ng isang sistemang may kakayahang hadlangan ang anumang pagsalakay mula sa China. Naglaan ang US ng $1 billion para makuha ang Switchblade 600 loitering munition na gawa ng AeroVironment. Ang drone na ito na sumisira sa mga tangke ay napatunayang epektibo sa laban ng Ukraine kontra Russia. Bukod dito, ang C-100 na gawa ng Performance Drone Works at ang Ghost X na gawa naman ng Andel Industries ay napili rin upang maging bahagi ng ikalawang yugto ng Replicator Initiative. Ang anunsyo na ito ay nagpapakita ng mabilis na pagunlad ng teknolohiya sa larangan ng digmaang modernong panahon. Ang Hell's Cape Strategy ay hindi lamang nakatuon sa pag-atake. Ang mga drones na ito ay maaari ring mangolekta ng intelligence at magtayo ng kinakailangang infrastruktura para sa isang kapaligirang walang GPS at intelligence support. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga unmanned systems na may kanya-kanyang espesyal na katangian, nagiging mas versatile ang operasyon,
na nagpapalakas sa kakayahan ng US na ipatupad ang kanilang estratehiya. Gumana ang mga bahagi ng Hellscape Strategy sa digmaang Ukraine. Ang estratehiyang ito na nakatuon sa paggamit ng loitering munitions at swarming drones ay napatunayang epektibo sa pagpapabagal at pagbawas sa lakas ng mga puwersa ng Russia. Particular na naging matagumpay ang Switchblade 600, isang loitering munition na kayang magpalipad sa ere ng matagal bago umatake sa target na may mataas na presisyon. Nagagamit ito upang sirain ang mga tangke, artillery, at iba pang heavy equipment ng kalaban. Dahil sa pagiging maliit at tahimik, nahihirapan ang mga puwersa ng Russia na ma-detect at mapabagsak ang mga ito na nagbibigay sa Ukraine ng malaking kalamangan sa larangan ng labanan. Bukod sa Switchblade, ginamit din ng Ukraine ang iba't ibang klase ng drones. Kabilang na ang mga komersyal na drones na ni-repurpose para sa surveillance at maliliit na pag-atake. Ang mga drones na ito ay ginamit upang kolektahin ang intelligence, tukuyin ang lokasyon ng mga target at gabayan ang mga artillery strike. Dahil dito, naging mas epesyente at tumpak ang mga opensiba ng Ukraine laban sa mga puwersa ng Russia. Ang isa pang mahalagang aspeto ng Hellscape Strategy ay ang swarming drones, kung saan maraming drones ang sabay-sabay na inaatake ang mga target, nagpapahirap sa kalaban na ipagtanggol ang kanilang mga posisyon. Sa digmaang Ukraine, nagamit ang ganitong taktika upang guluhin ang mga communication lines at supply chains ng Russia na nagdulot ng kalituhan at kahinaan sa kanilang depensa. Bagamat hindi pa ganap na naisa sa katuparan ng buong Hellscape Strategy, ang paggamit ng mga drone at loitering munitions ay napatunayang epektibo sa modernong digmaan. Ipinakita nito na ang teknolohiyang ito ay may kakayahang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa larangan ng labanan kahit na laban sa mas malaking militar. Dahil dito, kinikilala ng maraming eksperto ang potensyal ng estratehiyang ito na gamitin sa ibang mga rehiyong may tensyon tulad ng sa Taiwan o West Philippine Sea. Tindig ng Pilipinas pagharap sa China Coast Guard. Samantala, hindi rin nagpapatalo ang Pilipinas sa harap ng banta ng China. Kamakailan, nagkaroon ng tensyon sa Pangasinan nang mapansin ng Philippine Coast Guard, PCG, ang dalawang barko ng Chinese Coast Guard, CCG, na iligal na lumapit sa teritoryo ng Pilipinas. Agad na ipinadala ang BRP Cabra at BRP Bagakay upang harapin ang mga barko ng CCG. Ang pagkilos na ito ay nagpapakita ng determination ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang exclusive economic zone laban sa mga paglabag ng China. Sa kabila ng patuloy na presensya ng CCG sa West Philippine Sea, matatag ang Pilipinas sa kanilang misyon na protektahan ang mga lokal na mangingisdang Pilipino. Sinusuportahan ito ng Republic Act 1264 at 2016 Arbitral Award na nagbibigay diin sa karapatan ng Pilipinas sa mga katubigang ito. Habang patuloy ang alon ng tensyon sa Asia, nananatiling matatag ang Pilipinas sa pakikipaglaban para sa karapatan at soberanya sa karagatan. Ang bawat hamon mula sa CCG ay nagiging pagkakataon para ipakita ang pagkakaisa at determination ng mga Pilipino. Sa harap ng bagong estratehiya ng US at lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, paano magbabago ang balanse ng kapangyarihan sa Asia? Makakamit ba ang kapayapaan sa kabila ng lumalalim na hidwaan? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at i-share mo na rin ito sa iba. Maraming salamat at God bless.